What's up sa inyong lahat mga kaparing bago ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon, gusto ko lang pong pag-usapan, paano kaya kung mag-tandem po si VP Lenny o dating VP Lenny Robredo at si Mayor Vico? May pag-asa po kaya silang manalo? At magandang tandem po kaya, good governance, diba? Maayos na pamamalakad. Alam naman po natin na may track record po si VP Lenny sa pagiging good governance, especially si Mayor Vico. So silang dalawa po ay meron pong magandang background no sa pagiging anti-corruption. So meron po sila niyan at pareho din po silang hindi sang-ayon sa political dynasty. So meron pong pagkakapareha itong dalawa. Kaya nga po pumasok sa idea ko kung maganda po kaya kung mag-tandem silang dalawa sa susunod na halalan. Ito po ay magaganap lamang sa 2034 kasi sa 2028 ay hindi pa eligible si Mayor Vico. Kasi dapat kapag tatakbo ka bilang VP o kaya sa pinakamataas na posisyon, President, dapat po ikaw, you must be 40 years old sa araw po mismo ng eleksyon. So, si Mayor Vico po ay nasa 38 o 39 pa lamang yan. So, hindi pa po siya pwede. Pero sa pagkasenador pwede kasi ang required age naman po doon ay 35. So, pwede po si Mayor Vico, politiko. Kumbaga yung pinakasikat. Pero ngayon, eto mga kapatid, gusto ko pong pag-usapan to. Paano kaya pag sumapit na ang 2034 ay magtandem po ang dalawa sa pinakamataas na posisyon? VP Lenny po ang Pangulo at si Mayor Vico naman ang ikalawang Pangulo. So magiging magandang tandem po yun kung sakali. Panoorin po natin yung isang interview sa pagitan po ni VP Lenny at ni Mayor Vico. Ito siguro mga 2019 pa yata to, kung di ako nagkakamali. 2019 pa at si Mayor Vico ay nasa unang termino pa lamang niya bilang mayor nga ng Pasig. So ito po, panoorin po natin, medyo mahaba po ito. Nung mapanood ko ito ay biglang pumasok sa idea ko na paano kaya pag silang dalawa po ang tumakbo sa pinakamataas na posisyon at tandem po silang dalawa. Pipiliin niya pa din yung kabutihan. Kaya magandang umaga sa iyo, Mayor Magandang umaga Vico. po. Ito, Mayor Vico, may programa kasi yung aming opisina na Istorya ng Pag-asa. Kaya itong segment na to, ikaw yung aming fini-feature sa Istorya ng Pag-asa. Pero siguro mas yung interest ng ating mga taga-subaybay, kailan mo ba unang naisip na papasok ka sa politika? Well, ever since bata po ako, Ma'am Lenny, I really wanted to work in government. Pero hindi naman po ibig sabihin kailangan tumakbo. Iniisip ko maging career servant ako. Pero yung para tumakbo, very late na po, mga 2015. Oh, late na Before filing, pinag-iisipan ko po. At that time, I was doing civil society work. Pero ito, ano sa tingin mo yung mga factors kung bakit parang ito yung landas na tinahak mo? Sino yung inspirasyon mo? Ano yung nakita mo? Bakit naisip mo na gusto mo magtrabaho sa gobyerno? Ang naging unang inspiration ko, or naging unang influence ko po is my brother, Kuya L.A. Although actually hindi po siya napasok sa gobyerno. Pero he's 11 years older. So, lagi niya akong tinuturuan nun kung ano yung mga natutunan niya sa school, development studies major siya. Pag uwi niya sa bahay, tinuturuan yung mga lessons. 10, 11 years old ako, pinilit niya akong basahin yung Constitution. so yung at a very early age, na-expose ako sa mga topics ng governance. So, hanggang lumaki ako, college, nag-take ako political science. Parang alam mo na yun na talaga Basta yung alam direction ko, gobyerno talaga. Hindi ko rin po masabi talaga kung bakit. Baka, I'd like to think na Diyos naglagay sa puso ko ng yung passion for this. Pero hindi ko po talaga alam exactly bakit. Basta alam ko po na yung calling ko, gobyerno. Kasi ito, yung parang sa'yo kasi, kilalang last name, kilala yung magulang. Pero pag tiningnan yung path mo, hindi yun yung ginamit mo para makapasok. Parang yun yung flavor, pero pinaghandaan mo talaga, di ba? After ng political science, nag-masters ka. Public management naman po. Nag-masters ka in public management. So, ang gusto sabihin, nag-aaral ka talaga, naghahanda ka. At tingin ko yun yung nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Na parang hindi mo
parang binibigyan mo ng importansya. Although, Ma'am Lenny, Kylie, hindi ko naman po maitanggi o ma-deny na talagang advantage po, lalo na sa sistema ng politika sa atin, na hindi masyadong ideology-based or issue-based, ay naging malaking advantage po talaga sa akin, lalo na entering politics. Pero hindi naman po maganda na, di ba, nanalo ka dahil sikat yung pangalan, kailangan maghanda po. And even itong campaign for mayor, we really refused, my team and I, we really refused to make it a showbiz campaign. Dapat mag-focus tayo sa issues. Dapat mag-focus tayo sa mga issues lang. And kung may celebrity factor man, bonus na lang yun. But Bonus the na core lang. has to be And I issue-based. think naging very successful ka doon. Naging successful ka na totoo na yung dad mo minsan sumasama, Opo, diba? actually madalas po siyang sumasama. Ang sipag niya naman. Pero, parang sa'yo kasi klaro na seryoso ka sa trabaho. Siguro nakatulong yung pag-counselor mo. Kasi naalala ko ka, Ellie, early days, parang bago member ako ng Congress, yung Ateneo School of Government, kinukwento na sa amin na mag-watch out kami sa'yo. Mag-watch out kami sa'yo kasi eto, very promising, seryoso, nag-aaral. So, yun, parang na-establish mo ng ganon. Natingin ko malaking inspirasyon siya sa mga ibang mga kagaya mo na bata pa. Pero gustong pumasok sa politika na hindi ito minamana lang, hindi ito ipapasa lang sa'yo, pero kung gusto mo, kailangan paghandaan. Yes. Opo. Pero dito, how old are you na ba? 20? 29, turning 30. Sinabi ko sa... This month, June 17 po. June Yes. ka pala. Sinabi ko sa kanya ka, Ellie, na pareho silang edad nung asawa ko. Nung 30 din. Magsa-30 din yung asawa ko. At dito ho ang binabanggit kasi, alam nyo, yung Pasig talagang hindi simpleng syudad po ito, no? Marami kayong problema nakakaharapin at sasabihin ako, baguhan nyo, pag walang napatunayan yan, baka next elections, mawala na. So, ano ang ginawa mong paghahanda? Kasi yung ibang tumakbong senador, hindi sila naghanda eh. Pero ikaw sabi mo, naghanda ka talaga. So, swerte naman yung mga taga-Pasig na kahit na bagito ka sa pagiging mayor, ay talagang pinaghandaan mo. Opo. Pero Kylie, bago ko sagutin yun, tama po yun. Kung 3 years walang napatunayan, dapat talaga tanggalin ako at hindi na ako iboto sa 2022. Tama po yun. Pero with that said, ako naman, again, dapat naghahanda. So, other than the master's degree, siyempre iba yung educational attainment, but Iba yung realidad ng politika at Yes, problema. yes. Sa Opo, katingin ko ka, syudad, Ellie, iba yung mayor, iba yung senador. Parang pag mayor ka, hindi lang kasikatan yung tinitingnan ng tao eh. Pero Mas alam direct kasi, po sa tao. saka alam ng tao na yung tingin nila sa mayor, taga-salba, di ba? Taga-salba nila. Pero kung tatakbo ka ng senador, alam mo dapat gumawa ng batas. Yung proseso. Oo naman. Hindi, pero ang gusto ko sabihin ka, Ellie, kasi mas detached Yes, ma'am. yung tao sa Senado. Iba yung mata na ginagamit sa pagpili. Pero yung mayor kasi, ano yun eh, parang pag pumipili ka ng mayor, una yung pagkatao, kasi ang iisipin mo, malalapitan ko ba siya pag nangangailangan ako. Iba po yung Ang pangalawa, alam mo na ang binoboto mo yung kinabukasan ng lugar mo. Opo. Kasi ilalagay mo sa kamay niya yung kinabukasan ng lugar. Kaya tingin ko sobrang grabeng feat na at your age, ang hinalaban mo, malakas na dynasty na. Tinatanong ko siya kay Ellie kanina, ilan ba yung kakampi mong councilors na nanalo? Ilan ba yung kapartido mo o kakampi mong mga barangay captains? Ilan yung nanalo rin? Wala po akong ticket eh. Wala po akong ticket. So lahat ng konsihal ay nasa kabila. Pero ano naman, Nagkausap po ba confident kayo? naman po ako na basta maganda yung programa, Para sa bayan. susuporta din po yan. Apo. Nabasa ko po, Mayor, na parang ang isa po sa iniidolo nyo na lakol na opisyal, ang yumaong Mayor, Secretary Jesse Robredo. Ano po nakita nyo sa kanya? Yes, ang nakita ko po, although I never met him personally, sa mga nababasa, sa mga nakakwento ng mga nakatrabaho niya dati, it's really
yung trust niya to empower people. So hindi lang yung mayor yung magaling. Hindi lang yung sinasabi na, alam ko lahat ng sagot, ako yung savior niya. Hindi po. Hindi ko alam lahat ng sagot, magtulungan tayo. Totoo. Saka eto ka, Ellie, hindi pa siya tumatakbo ng mayor, pumunta siya sa Naga. Punta siya sa Naga at inaral niya Hindi yung ko pa ibang po mga... alam na tatakbo ako. Oo nga, hindi mo pa alam. Interesado siya ka, Ellie, dun sa mga programa namin on transparency saka people empowerment. Kaya doon nakita ko kung gaano ka desidido. Kung gaano ka desididong pagbutihin yung trabaho. At that time, counselor ka pa lang, di ba? Kasi nagpasa siya ka, Ellie, ng una, siya yung author ng FOI ordinance sa Pasig. Parang isa kayo sa pinakaunang local government units Sa Metro Manila. Sa Metro una po Manila, kami. oo, ng isang FOI ordinance. Hindi nga napapasa, di ba? Hindi napapasa sa national. Implementation na lang po ang problema namin. Pero ngayon na mayor ka na, may implement na Definitely yun. it will be implemented. Tapos siya din yung nagpasa nung parang creation ng People's Council, yung People Empowerment Ordinance. Siya din yung nagpasa sa Pasig. Gusto sabihin desidido. At tama ka, Mayor, isa sa mga paniniwala ng asawa ko, parang para sa kanya, yung isa sa mga measure ng success ng local chief executive, kung yung mga taong nakapaligid sa kanya, lalo ding humuhusay sa trabaho niya. Parang ang iba kasi hindi na umaalis sa pwesto, di ba? Kasi ang paniniwala nila, ako yung savior ng lugar. Pero yung paniniwala ng asawa ko ka Eddie, at in-express na to ni Mayor Vico several times. Kahit dun sa Karen Davila interview, di ba, na dapat hindi tumatagal ng sobrang tagal yung government official. Napaka-petty naman. May mga kilala ko Hindi naman ron. po sa pinagbawal. Kasi dati sa paligid ng City Hall, may mga vendor doon ng Biko. Hindi, may mga nagsasabi, Sobra naman yata. Pinagbawal, bawal magtinda ng Biko. Sa City Hall kasi ayaw makita ni Mayor. May isang beses po sa palengke, may lumapit sa akin na tindera. Sabi, Biko, pakiaway mo na tong Biko ko. Pagtingin ko dun sa Bilao, sabi ko, Manang, hindi po Biko yan, sapin-sapin yan. Sabi niya, hindi, huwag kang maingay. Sa ilalim ni Biko. Oo. Pero pambihira, no? Pero ito, yun nga ka, Ellie. Tingin ko, Mayor, ito wag naman, hindi naman ito to add pressure to you. Pero yung sa akin kasi sobrang halaga nung term mong ito. Not just for Pasig, pero for everyone. Kasi pag natawid mo yung first term mong maayos, parang yung mensahe, di ba? Yung mensahe ng pag-asa sa lahat na kahit yung pinakamatayog na mga dinastiya, kayang buwagin. Walang forever. Oo, walang forever. Kaya tingin ko napakalaga. Yun nga kinakwento ko sa kanya ka Ellie. Kasi marami din kaming groups na tumutulong sa governance. Sabi namin, mag-all out tayo doon sa mga taong, sa mga local officials na talagang gustong itulak din. Itulak yung mga ganitong kaisipan. Pero, Mayor, ako, maliban sa congratulations, parang pinakakailangan mo yata good luck. Kasi, halos magre-reboot ka ng system. Marami ka talagang babanggain. Pero ito sa mga, siguro yung mensahe ka, Ellie, sa mga kagaya mo. Kasi marami ngayon mga bata na mga idealistic, na raring to serve, pero hindi kasing lakas yung loob na bumangga. Ano yung pwedeng sabihin natin sa kanila?